Term 1, Filipino 9, Week 4, Tekstong Argumentatibo, Debate. Magandang araw, Grade 9. Malugod ko kayong tinatanggap sa ating panibagong aralin sa Filipino 9. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang sining ng katwiran, tekstong argumentatibo at debate. Sa pagkatapos ng araling ito, inaasahang mauunawaan ninyo kung ano ang tekstong argumentatibo, paano ito binubuo, at bakit mahalagang magkaroon ng matibay na pangangatwiran sa pagpapahayag ng ating mga opinyon. Alam nyo ba na halos araw-araw tayong gumagamit ng argumentasyon? Kapag pinapaliwanag ninyo sa inyong mga magulang kung bakit dapat kayong payagan lumabas. Kapag kinukumbinsi ninyo ang kaibigan ninyo na tama ang inyong sagot. Kapag nagpo-post tayo sa social media at pinagatanggol ang ating pananaw. Lahat ng ito ay halimbawa ng argumentasyon. Ngunit tandaan, hindi sapat ang basta na may opinion lamang. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng katibayan, ebidensya, at lohikal na pangangatwiran. Kaya simulan na natin ang ating paglalakbay sa sining ng katwiran. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan kong kayo ay una, matutukoy ang paksa, layunin at pangunahing ideya ng tekstong argumentatibo. Pangalawa, kumilatis sa mga impormasyong nababasa upang malaman kung ang mga ito ay mapagkakatiwalaan. At panghuli, masusuri ang iba't ibang bahagi ng tekstong argumentatibo tulad ng thesis, proposisyon, datos, pangangatwiran at rebatal. Sa madaling salita, hindi lamang tayo matututong magsabi ng opinyon. Matututuhan din nating suportahan ito gamit ang mga katotohanan. Habang nanonood kayo ng video lesson na ito, subukan ninyong isipin. Kapag nagbibigay ba ako ng opinyon, may sapat ba akong ebidensya? Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ang tanong, saan nga ba natin maaaring makuha ang mga impormasyon o ebidensya? May tatlong pangunahing sanggunian. Una ay ang primaryang sanggunian. Ito ang mga orihinal na dokumento o bagay. Halimbawa, raw data, interview, opisyal na dokumento, mga artifact, at ang mga lumang tala. Pangalawa, sekundaryang sanggunian. Ito naman ang mga aklat, journal, encyclopedia, at iba pang isinulat batay sa primaryang sanggunian. At panghuli, elektronikong sanggunian. Kasama rito ang mga website, online journals, at iba pang impormasyong makikita sa internet. Ngunit tandaan, hindi lahat na nakikita sa internet ay tama. Kaya mahalagang suriin muna kung mapagkakatiwalaan ang pinagmulan bago ito gamitin bilang ebidensya. Ngayon naman ay subukan nating gamitin ang ating kakayahan sa pangangatwiran. Walang maling sagot dito. Ang mahalaga ay maipaliwanag ninyo ang dahilan ng inyong sagot. Unang sitwasyon. Sino ang dapat maghugas ng pinggan sa bahay? Babae ba o lalaki? Pag-isipan ninyo. Ano ang inyong sagot? At higit sa lahat, ano ang inyong dahilan? Ikalawang sitwasyon. Mas magandang mag-aral sa umaga o sa gabi? Kung pipili kayo, alin ang inyong susuportahan? Muli, hindi sapat ang pagkasabing dahil gusto ko. Mas magiging matibay ang inyong sagot kung may dahilan o karanasan kayong maibabahagi. Napansin ba ninyo? Ganito nagsisimula ang argumentasyon. May panig, may dahilan, may ebidensya. Ngayong handa na tayo, pag-usapan naman natin kung ano ang tekstong argumentatibo. Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na naglalayong manghikayat. Layunin nitong kumbinsihin ang mambabasa o tagapakinig na paniwalaan ang isang pananaw gamit ang lohikal na pangangatwiran. Tatlong mahalagang elemento ang bumubuo rito. Una, datos at ebidensya. Ito ang nagpapatunay na may batayan ang ating sinasabi. Pangalawa, paninindigan. Ito ang posisyon o panig sa isang issue. At pangatlo, lohika. Ito ang maayos sa pagkakasunod-sunod ng ating mga dahilan upang maging kapanipaniwala ang ating argumento. Makikita natin ang ating tekstong argumentatibo sa iba't ibang uri ng sulatin. Halimbawa, thesis, position paper, pananaliksik, editorial, petisyon, at maging sa debate. Sa madaling salita, kapag may isyong pinag-uusapan sa lipunan, malaking bahagi rito ang mahusay na argumentasyon.
At bilang mga mag-aaral, mahalagang matutuhan ninyo ito upang maging responsable, mapanuri at makatarungan sa pagpapahayag ng inyong mga saloobin. Ngayong alam na natin kung ano ang tekstong argumentatibo, panahon na upang suriin natin ang isang aktwal na halimbawa. Ang tekstong ating babasahin ay may pamagat na petisyon upang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas, na isinulat ni Michael Charleston Chua. Bago natin ito basahin, pagmasdan muna natin ang slide na ito. Mapapansin ninyo na may tatlong pangunahing ideya na agad ipinapakita. Una, noong sumiklab ang himagsikan noong 1896, ang katipunan ay hindi lamang isang samahan. Ayon sa may akda, ito ay naging isang gobyernong revolusyonaryo. Ikalawa, sinasabing pambansa ang sakop ng gobyernong ito. At ikatlo, may tanong tungkol sa katotohanan sa kasaysayan. Ngayon, gusto kong isipin ninyo ang tanong na ito. Kung may bagong ebidensya na lumabas tungkol sa isang pangyayari sa kasaysayan, dapat ba nating baguhin ang ating dating paniniwala? Pag-isipan muna ninyo. Hindi pa natin hasagutin. Habang binabasa natin ang teksto, alamin natin kung sapat nga ba ang ebidensyang ibinibigay ng may akda upang suportahan ang kanyang paninindigan. Tandaan, hindi natin layunin na agad sumang-ayon o tumutol. Layunin nating suriin kung paano niya binuo ang kanyang argumento. Ngayon naman ay simulan na nating basahin ang pamagat ng teksto. Petisyon upang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Kapag narinig ninyo ang salitang petisyon, ano ang naiisip ninyo? Tama. Ang petisyon ay isang dokumentong naglalayong humiling ng pagbabago o pagkilala sa isang issue. Ibig sabihin, may nais baguhin o kilalanin ang may akda. Sa kasong ito, nais niyang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon ay itanong natin sa ating sarili. Ano kaya ang magiging mga ebidensyang gagamitin niya upang kumbinsihin ang kanyang mga mambabasa? Habang nagabasa tayo, hanapin ninyo ang mga datos, mga pangangatwiran, at mga katunayang kanyang ginamit. Basahin natin ang unang talata. Ayon sa teksto, may ilang historiador tulad ni Milagros Guerrero, Ramon Villegas, at Emmanuel Encarnacion na nagsasabing si Andres Bonifacio ang unang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ito simpleng opinion lamang. Mapapansin ninyo na agad gumamit ang may akda ng mga eksperto. Sa argumentasyon, ang paggamit ng eksperto ay isang uri ng ebidensya. Mas nagiging kapaypaniwala ang argumento kapag sinuportahan ito ng mga taong may sapat na kaalaman sa paksa. Ngayon naman, binanggit din sa teksto na nang sumiklab ang himagsikan noong August 24, 1896, ang katipunan ay naging isang gobyernong revolusyonaryo. Kaya ayon sa kanilang paliwanag, kung ang katipunan ay isa ng gobyerno, ang pinuno nito si Andres Bonifacio ang nagsilbing pangulo. Tanungin natin ang ating sarili. Ito ba'y opinion lamang? O mayroon ba itong batayang dokumento? Ayon sa teksto, nakabatay ito sa mga dokumento ng katipunan. Kaya makikita natin na gumagamit ang may akda ng ebidensya upang patibayin ang kanyang thesis. Magpatuloy tayo. Sa bahaging ito, ipinapaliwanag ng may akda na ang Republikang Katagalugan ang pinagmulan ng mga sumunod na pamahalaan. Sinasabi rin dito na naging pinuno si Emilio Aguinaldo matapos ang pagkamatay ni Bonifacio noong 1897. Ngayon, hindi natin ito basta tatanggapin bilang katotohanan. Sa argumentasyon, mahalagang itanong lagi ang mga sumusunod. Ano ang ebidensya? Saan ito nanggaling? Mapagkakatiwalaan ba ang sanggunian? Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kritikal na pag-iisip. Hindi sapat ang basta maniwala, kailangan nating suriin ang pinagmulan ng impormasyon. At ito mismo ang layunin ng tekstong argumentatibo. Hindi lamang manghikayat, kundi hikayatin din tayong mag-isip. Sa bahaging ito, ginamit naman ng may akda ang isang napakagandang estratehiya sa argumentasyon. Hindi lamang siya naglahad ng impormasyon. Nagtanong din siya. Halimbawa, paano kung ang mga ebidensya ay nagsasabing ang kanyang gobyerno ay pambansa, ang sakop at siya ang nagsilbing pangulo? Pagkatapos ay sinundan pa niya ito ng tanong na, ibabaliwala ba natin ang katotohanan sa kasaysayan?
Ano ang napansin ninyo? Hindi siya direktang nagsasabing tama siya. Sa halip, pinag-iisip niya ang kanyang mambabasa. Ito ang tinatawag na rhetorical question o tanong na ginagamit upang hikayatin ang mambabasa na magnilay. Bilang isang mahusay na mambabasa, huwag lamang tayo basta maantig sa mga tanong. Suriin pa rin natin kung sapat ang mga ebidensyang inihain. Dahil sa argumentasyon, ang katotohanan ay hindi nakabatay sa dami ng emosyon, kundi sa lakas ng ebidensya at lohika. Hanggang sa puntong ito, nakita na natin kung paano nagsimula ang may akda sa paglalahad ng kanyang paninindigan at mga ebidensya. Ngunit sapat na kaya ang mga ito upang makumbinsi ang mambabasa? Sa susunod na bahagi ng ating aralin, ipagpapatuloy natin ang pagusuri sa natitirang bahagi ng teksto at aalamin natin kung paano niya pinagtibay ang kanyang argumento hanggang sa wakas. Praktikalidad ba o katotohanan? Ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa. Sa bahaging ito, ipinakita naman ng may akda ang isang argumento mula sa kabilang panig. Sinasabi rito na may mga taong tutol sa pagkilala kay Andres Bonifacio bilang unang pangulo. Ngunit pansinin natin ang kanilang mga dahilan. Hindi nila sinasabing kulang ang ebidensya. Ang kanilang dahilan ay magiging mahirap daw itong ipatupad dahil kailangan baguhin ang mga aklat sa paaralan at maaari itong ikalito ng mga mag-aaral. Ngayon, huminto muna tayo sandali. Isipin ninyo ang tanong na ito. Kung ikaw ang papipiliin, alin ang mas mahalaga? Ang pagkapanatili ng nakasanayan o ang pagtanggap sa bagong katotohanan kung ito ay sinusuportahan ng sapat na ebidensya? Maraming salamat! Magkakaiba man ang inyong kasagutan, mahalagang tandaan na sa argumentasyon, hindi sapat ang personal na opinyon lamang. Kailangan may batayan ang ating paninindigan. Sa huling bahagi ng slide, nagtatanong ang may akda, dapat bang isakripisyo ang katotohanan sa kasaysayan para sa praktikalidad? Napakagandang tanong, hindi ba? Ito ay isang rhetorical question. Hindi ito nangangailangan ng agarang sagot. Sa halip, layunin nitong pag-isipin ang mambabasa. Ito rin ang isa sa mga mabisang paraan upang makahikayat sa tekstong argumentatibo. Ngayon naman ay tignan natin kung paano pinalakas pa ng may akda ang kanyang argumento. Sa slide na ito ay mas lumalalim ang argumento ng may akda. Hindi lamang niya ipinaglalaban ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang unang pangulo. Mas malawak pa rito ang kanyang gustong ipabatid. Basahin natin ang pangunahing ideya. Ayon sa teksto, ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala rin sa unang manifestasyon ng isang pambansang pamahalaan na binuo ng mga Pilipino. Anong ibig sabihin nito? Ipinapahiwatig ng may akda na bago pa man mabuo ang Republika ni Emilio Aguinaldo, may umiiral ng konsepto ng pamahalaang Pilipino sa ilalim ng katipunan. Sa madaling salita, ang issue ay hindi lamang kung sino ang unang pangulo. Mas mahalagang tanong ay, kailan ba tunay na nagsimula ang sariling pamahalaan ng mga Pilipino? Mapapansin ninyo na ang argumento ay lumawak. Hindi lamang ito tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ang isang katangian ng mahusay na tekstong argumentatibo. Hindi lamang ito tumitingin sa isang maliit na detalye. Iniuugnay nito ang argumento sa mas malaking issue. Para sa ating follow-up question, kung ikaw ang maggusulat ng argumentatibong sanaysay, alin sa dalawa ang mas magiging matibay? Sabihin lamang na si Bonifacio ang unang pangulo o ipaliwanag kung bakit mahalagang kilalanin ang unang pamahalaang Pilipino. Siyempre, mas magiging matibay ang ikalawa dahil mas malawak ang paliwanag at mas malinaw ang koneksyon ng argumento. Dito naman ay ipinapakita ang isa pang mahalagang argumento ng may akda. Sinasabi niya na ang konsepto ng gobyerno ay hindi lamang dapat manggaling sa iilang makapangyarihang tao. Bagkus, ang tunay na gobyerno ay dapat manggaling mismo sa bayan. Napakahalaga ng konseptong ito. Sa isang demokratikong bansa, ang kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan. Kapag kayo ay bumoboto, kapag tayo ay nakikilala sa mga usaping panlipunan, o kapag pinapahayag natin ang ating opinyon na may paggalang, ipinapakita natin ang prinsipyong ito. Mapapansin din natin na hindi lamang ebidensya ang ginagamit ng may akda, mayroon din pagpapahalaga. Binabanggit niya ang mga salitang puri, kabanalan, tunay na kalayaan, kaunlaran. Bakit kaya niya sinama ang mga ito? Dahil nais niyang hikayatin ang damdamin at pagpapahalaga ng mambabasa.
Sa argumentasyon, hindi lamang isip ang kinakausap. Minsan, kinakausap din ang puso ng mga tao. Ngunit tandaan, kahit gumagamit ang damdamin, kailangan pa ring suportado ito ng katotohanan. Narito na tayo sa huling bahagi ng tekstong ating sinusuri. Sa wakas, inilahad ng mayakda ang kanyang pinakabuod na argumento. Ayon sa kanya, ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang unang pangulo ay pagbibigay ng katarungan sa taong tumulong bumuo ng bansang Pilipino. Pansinin ninyo, ito ang tinatawag nating konklusyon. Ano ang ginagawa ng konklusyon? Hindi na ito nagdaragdag ng panibagong ebidensya. Sa halip, pinagsama-sama nito ang lahat ng naunang argumento upang lalong makumbinsi ang mambabasa. Ito ang dapat ninyong tandaan sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. Ang magandang konklusyon ay hindi inuulit lamang ang sinabi, nagbibigay ng malinaw na paninindigan, at nag-iiwan ng mahalagang mensahe sa mambabasa. Ngayon, balikan natin ang ating unang tanong kanina. Sa inyong palagay, naging matagumpay ba ang mayakda sa panghihikayat sa kanyang mambabasa? Bakit? Ano ang kanyang pinakamalakas na ebidensya? Ano naman ang maaari pang idagdag upang lalo itong maging kapanipaniwala? Ito ang mga tanong na dapat laging itanong kapag sinagusuri ng isang tekstong argumentatibo. Bago tayo tumungo sa debate, siguraduhin muna nating pamilyar tayo sa ilang mahalagang termino. Unahin natin, nilalaman. Ito ang mensahe o impormasyong nais ipabatid ng isang teksto o tagapagsalita. Sa madaling salita, ito ang ano ang sinasabi. Estratehiya. Ito naman ang paraan o teknik na ginagamit upang maging epektibo ang pagpapahayag. Halimbawa, gumagamit ba siya ng halimbawa, statistika, opinyon na eksperto, mga tanong. Lahat ng ito ay estratehiya. Sunod, debate. Ano ang debate? Ito ay isang formal na pakikipagtalo kung saan may dalawang panig na nagbibigay ng kani-kanilang argumento. Sa debate, hindi sigawan ng sukatan ng panalo. Mas mahalaga ang kalidad ng ebidensya at lohika. Sunod, moderator. Ang moderator ang tagapamagitan. Siya ang nagpapatakbo ng debate. Siya ang nagisiguro na nasusunod ang mga tuntunin at pantay ang pagkakataon ng bawat panig. Estilo. Ito ang paraan ng pagsasalita. Kasama rito ang tono ng boses, pagbigkas, kumpiyansa, at tamang paggamit ng wika. Tandaan, kahit napakaganda ng nilalaman, kung hindi ito maayos na naipahayag, maaaring hindi pa rin makahikayat ang tagapakinig. Ngayong natapos na natin ang pag-usuri sa tekstong argumentatibo, alam na natin kung paano bumuo ng isang matibay na argumento. Natutuhan natin na ang mahusay na argumento ay may malinaw na paninindigan, sapat na ebidensya, lohikal na pangangatwiran, at mahusay na konklusyon. Sa susunod na bahagi ng ating aralin, lilipat naman tayo sa debate. Alamin natin ang iba't ibang bahagi ng debate, ang mga tungkulin ng bawat kalahok, at kung paano maging isang mahusay na debater. Ngayong alam na natin kung paano sinusuri ang isang tekstong argumentatibo, oras na upang makita natin kung paano ito isinasagawa sa tunay na buhay. Mayroon tayong isang gawain na tinatawag na iWatch. Sa bahaging ito, papanoorin ninyo ang isang halimbawa ng debate gamit ang link na nasa slide. Habang nanonood, huwag lamang panoorin kung sino ang mas malakas magsalita. Mas mahalagang obserbahan ninyo ang paraan ng kanilang pangangatwiran. Habang nanonood, maaari kayong maghanda ng papel at lapis. Isulat ninyo ang mga sumusunod. Una, ano ang isyong kanilang pinagtatalunan? Ikalawa, ano ang pangunahing argumento ng bawat panig? Ikatlo, anong ebidensya ang kanilang ginamit? Ikaapat, sino sa tingin ninyo ang mas naging kapani-paniwala at bakit? Pagkatapos ng video, ano ang inyong napansin? Balikan natin ang ating mga gabay na tanong. Una, tungkol saan ang inyong napanood? Ikalawa, bilang isang mag-aaral, ano ang may tutulong ng mga ganitong programa? Maaring sagutin ng mga mag-aaral na nahahasa ang kanilang kritikal na pag-iisip, natututong makinig, natututong rumespeto sa opinyon ng iba, at natututong magsalita ng may kumpiyansa. Diba? Napakaganda. Yan mismo ang layunin ng debate. At ikatlo, alin sa mga argumento ang inyong sinang-ayunan? Wag lamang sabihin na dahil gusto ko. Ipaliwanag kung bakit. Anong ebidensya ang ginamit?
Lohikal ba ang kanilang paliwanag? At ikaapat, may bahagi bang hindi kayo sinang-ayunan? Muli, gumamit ng pangangatwiran. Iwasan natin magsabi ng hindi ko lang gusto. Sa halip sabihin natin hindi ako sumasang-ayon dahil at pagkatapos ay magbigay ng dahilan. At ikalima, sa inyong palagay, kaya ba ninyo makipagdebate? Anong inyong magiging hamon? Takot sa pagkasalita? Kakulangan sa ebidensya? O kaba? Normal lamang ang makaramdam ng kaba. Ang paiging mahusay na debater ay natututuhan sa pamagitan ng pagkasanay. Ngayong nakita na natin ang halimbawa ng debate, alamin naman natin kung paano ito isinasagawa. Ano nga ba ang debate? Ang debate ay isang formal at organisadong palitan ng mga argumento tungkol sa isang issue. Mapapansin ninyo sa slide na may iba't ibang taong kalahok. Kilalanin natin sila. Proposisyon. Ito ang panig na sumasang-ayon sa issue. Halimbawa, ang issue ay dapat bang pahintulutan ang paggamit ng cellphone sa loob ng silid-aralan? Kung ikaw ay naniniwalang dapat itong payagan, ikaw ay kabilang sa proposisyon. Oposisyon. Ito naman ang panig na tumututol. Sila ang magpapaliwanag kung bakit hindi sila sang-ayon. Moderator. Siya ang tagapamagitan. Hindi siya kakampi ng alinmang panig. Ang kanyang tungkulin ay tiyaking maayos, patas, at organisado ang debate. Timekeeper. Siya ang nagbabantay ng oras. Napakahalaga nito dahil dapat pantay ang pagkakataon ng bawat panig. Hurado. Sila ang nagbibigay ng pasya kung sino ang mas mahusay na argumento. Hindi nila tinitignan kung sino ang mas malakas ang boses. Mas mahalaga sa kanila ang nilalaman, ebidensya, lohika at paraan ng pagpapahayag. Tandaan, ang debate ay hindi away. Hindi rin ito paligsahan ng sigawan. Ito ay palitan ng mga ideya gamit ang paggalang at katwiran. Ngayon naman, ano ang bumubuo sa isang mahusay na debater? May tatlong bahagi. Una, nilalaman. Ito ang pinakamahalaga. Kahit gaano kaganda ang pagsasalita, kung walang datos, mahina pa rin ang argumento. Ang isang mahusay na debater ay nagsasaliksik, nagbabasa, at naghahanap ng mapagkakatiwalaang sanggunian. Ikalawa, estilo. Hindi sapat ang maraming alam. Kailangan din itong maipahayag ng malinaw. Kasama rito ang tamang pagbigkas, malinaw na boses, eye contact, wastong tindig, tamang kumpiyansa. Hindi kailangan sumigaw. Mas mahalaga ang pagiging malinaw. Ikatlo, ito ang plano. Paano mo sasagutin ang argumento ng kalaban? Ano ang una mong ipapaliwanag? Ano ang huli mong bibigyan diin? Ang mahusay na debater ay hindi lamang maraming alam, mahusay din siya magplano. Kung natanungin ko kayo ngayon, alin kaya sa tatlong ito ang kailangan pa ninyong paunlarin? Nilalaman, estilo, o estratehiya? Hindi pare-pareho ang debate. May iba't ibang format ito. Dalawa sa pinakakilala ay ang Oxford at Cambridge. Sa Oxford format, karaniwang isang beses lamang magsasalita ang bawat kalahok. Kasama na rito ang kanilang pangunahing argumento at rebuttal. Mas maikli ito ngunit kinakailangang organisado ang bawat sasabihin. Cambridge format. Sa Cambridge format, dalawang beses nagasalita ang bawat kalahok. Una, ang constructive speech. Dito inilalahad ang kanilang pangunahing argumento. Ikalawa, ang rebuttal. Dito naman sinasagot ang mga argumento ng kabilang panig. Kung pipiliin kayo, alin ang mas gusto ninyo? Oxford o Cambridge? Ano man ang format, pareho lamang ang layunin, makapaglahad ng matibay na argumento. Ngayon naman ay magsanay tayo. Narito ang ating issue, pag-aproba ng divorce bill sa Pilipinas. Hindi natin ito sasagutin batay sa personal na emosyon. Gagamit tayo ng decision chart. Kung ikaw ay sang-ayon, ano ang dalawang pinakamalakas mong dahilan? Halimbawa, proteksyon sa biktima ng pang-aabuso. Ikalawa, pagkakataong makapagsimula muli. Kung ikaw naman ay hindi sang-ayon, ano ang dalawang pinakamalakas mong argumento? Kahalagahan ng kasal, epekto sa pamilya. Hindi mahalaga kung ano ang inyong panig. Mas mahalaga kung paano mo ito mapatutunayan. Ito ang tunay na layunin ng debate. At para sa mga guro, maaaring ipagawa ito sa inyong klase. Bilang pagkatapos ng aralin, magkaroon ng isang masayang ngunit makabuluhang gawain. Natawagin nating rap debate. Hatiin ang klase sa mga pangkat na may tig-apat na kasapi.
Ang mechanics natin ay sa unang round, bawat kasapi ay may 1 minuto upang ilahad ang kanyang argumento. Sa ikalawang round, 1 minuto rin upang sagutin ang argumento ng kabilang pangkat. Ngunit tandaan, hindi tayo gagamit ng panlalait, pagmumura, personal na atake, o ad hominem. Ang ating layunin ay hindi manalo sa pamagitan ng paninira. Ang ating layunin ay manalo gamit ang katwiran. Ang inyong marka ay babatay natin sa 4 na pamantayan. Nilalaman 30%, malinaw ba ang argumento? May sapat bang ebidensya? Estratehiya 30%, mahusay ba ang pagsagot sa argumento ng kalaban? Estilo 20%, malinaw ba ang pagsasalita? May kumpiyansa ba? Pagkatanungan 20%, nasagot ba ng maayos ang mga tanong? At bago tayo magtapos, balikan natin ang ating narutuhan. Ngayong araw ay narutuhan natin ang tekstong argumentatibo ay hindi lamang simpleng pagkapahayag na opinyon. Ito ay gumagamit ng malinaw na thesis, sapat na datos, mapagkakatiwalaang ebidensya, at lohikal na pangangatwiran. Nalaman din natin na ang debate ay isang formal na pagkapalitan ng mga ideya kung saan mahalaga ang paggalang, paikinig at tamang paggamit ng katwiran. Tandaan ninyo ang isang mahalagang aral. Hindi nasusukat ang talino sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng ebidensya at husay ng pangangatwiran. Bilang mga kabataang Pilipino, gamitin natin ang ating mga tinig hindi upang makipagtalo lamang, kundi upang magbahagi ng katotohanan, paggalang at makabuluhang kaisipan. Bago tayo tuluyang magtapos, balikan natin ang ating mga natutuhan. Kumpletuhin ang pangungusap na dahil sa araling ito, natutuhan ko ang batay sa pisikal, mental at emosyonal na aspeto. Pagkatapos, sagutan ang KWL technique. Isulat kung ano ang dati ninyong alam, ano pa ang gusto ninyong malaman, at ano ang mga bagong kaalamang narutuhan ninyo sa ating aralin. Naway magsilbi itong gabay upang lalo ninyong mapaunlad ang inyong pagkatuto. Ngayon naman ay susukatin natin ang inyong narutuhan. Sa bahagi A, tukuyin ang tamang salitang inilalarawan sa bawat pahayag. Sa bahagi B, pumili ng isa sa dalawang napapanahong issue at bumuo ng isang maikling posisyong papel. Siguraduhing malinaw ang inyong paninindigan at suportado ito ng mga datos at ebidensya. Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng isang formal na tekstong argumentatibo tungkol sa isang napapanahong issue sa lipunan, maaaring lokal o internasyonal. Tandaan na ang inyong sulatin ay dapat may malinaw na thesis, sapat na datos at ebidensya, may rebuttal sa kabilang panig at gumagamit ng maayos na estilo at estratehiya sa pagsulat. Maraming salamat sa inyong aktibong paikilahok sa ating aralin. Hangad kong makamit ninyo ang inyong narutuhan sa pagkapahayag ng inyong mga pananaw ng may katotohanan, paggalang at pananagutan. Hanggang sa muli, magandang araw!